At so ayan, hi guys, welcome back sa channel natin. At ayan, ay eto na nga si spoiler chapter 1139. So itong si chapter 1139 ay 13 pages lang to, so medyo maigsi lang siya. At dedicated to kay Zoro, kay Luffy, kay Nami at saka kay Road dun sa may Kastilyo. Pero ayan, bago tayo magsimula, ay kung bago ka pa lang din sa channel natin, ay huwag mo kalimutan mag-subscribe at pakipindot na rin ay ang notification bell para ma-update ka every time na meron tayong bagong upload. So yun lang naman po at ulit, ay huwag na nga natin patagalin pa. Simulan na natin yan at dito nga yan magsisimula sa misteryosong karakter na to dahil sa wakas ay nireveal na nga kung sino etong mama na nga na to. At it turns out na eto nga yan si Gaban. Pero sa presentation box kung saan nga nilalagay ni Oda o sinusulat niya yung mga bagong dating ba ng mga karakter, hindi Scapper Gaban yung nakalagay sa presentation box dito ni Gaban, kung hindi Yasan. So hindi natin alam kung bakit Yasan yung nakalagay sa kanya, pero eto nga confirmed na guys na etong misteryosong karakter na to, napakalat-kalat lang dyan sa may Elbaf at naghihintay kala Luffy, ay eto na nga yung si Gaban. At pagkatapos nga rito ay sinabi na rin na etong si Gaban, ang kanyang partner ay etong si Replay nga, at ang anak nila ay etong si Colon. So ito nakagawa na rin tayo ng video patungkol rito na etong si Gaban yung tatay nga nito ni Colon. Pero maliban pa rito ay etong si Gaban ay tinatawag rin siya na the Minister of Love. So matindi, so parang lover boy ba dito, chick boy pa ata etong si Gaban. Pero eto nga ay pagkatapos nga i-reveal kung sino yung partner ni Gaban rito at pati yung kanyang anak, ay talo naman dito yan sa side na ng mga higante natin kala Haru din, kung saan ay tuloy-tuloy pa nga rin dito etong kasiyahan nila. Pero etong mga higante natin pinaliwanag na dito kay Usopp at sa iba pang crew ng Straw Hat Pirates natin na etong si Gaban ay dito nga yan naninirahan sa may Elbaf, at siya ay ang kaliwang kamay nga nito ni Goldie Roger, at tinatawag rin itong si Gaban na The Legendary Star. So ang daming code din, daming nickname ni Gaban. So maliban sa kanyang pagiging the Minister of Love ay Legendary Star din itong si Gaban. So grabe, parang kala mo celebrity itong si Gaban. Pero dagdag pa nga ng mga higante natin dito na itong si Goldie Roger, itong si Silver Rayleigh at itong si Scapper Gaban, halos magkakapantay itong mga to. So ibig sabihin halos magkakasing lakas ba itong tatlo? So ayan yung sinabi ng mga higante natin. But anyways, ay pagkatapos nga rito sa pagkukwento ng mga higante natin patungkol kay Scapper Gaban, ay talo naman dito yan sa may Kastilyo na kung nasaan sila Luffy, dahil makikita na etong si Gaban nandiyan na sa may Kastilyo. At ang ginawa nito ni Gaban, nagbukas siya ng secret treasure dyan sa may Kastilyo, at dito nakalagay kung saan yung susi para naman dito na sa posas o sa mga kadena na nakagapos nga dyan kay Prince Loki. Pero sa dulo ng chapter na to ay sinabi ni Gaban na kung gustong makuha ni Luffy yung susi para dyan sa mga kadena nga ni Prince Loki, ay kailangan niya lumaban para dito. At then pagkatapos nga nito is yan guys, so hanggang dito lang itong spoiler natin. Pero balik nga muna tayo dito kala Gaban, bigyan tayong feedback dyan. So dito ay sinabi nga ni Gaban na kung gustong makuha ni Luffy yung susi para nga dyan kay Prince Loki at palayain yan, kailangan niyang lumaban. So ang ibig sabihin ba nito ay maglalaban pa muna etong si Luffy at saka nga etong si Gaban? Kasi dito guys, kay spoiler natin, hindi pa nababanggit na nagkita na etong si Gaban saka etong si Luffy. Ang malinaw na sinabi lang ay etong si Gaban binuksan yung treasure room dyan sa may Kastilyo kung saan nakalagay yung susi para doon nga sa kadena ni Prince Loki. So ayan, gusto pa yata ni Gaban na sukatin kung ganong kalakas etong si Luffy bago niya ibigay yung susi doon kay Prince Loki. But then ay maraming pang tanong para nga dito kay Gaban. Katulad na lang yung sinasabi ng mga higante kanina na etong si Gaban ay di ba dito nga raw yan naninirahan sa may Elbaf. So ang tanong, ganong katagal na kaya nakatira etong si Gaban dyan sa Elbaf? Kasi kung matagal-tagal na etong si Gaban na nakatira dyan sa Elbaf, ay bakit hinayaan niya pa si Shanks na yung manghuli para nga dito kay Prince Loki? At saka isa pa, hindi ba alam na ito ni Gaban yung mga ginagawang perwisyo nito ni Prince Loki dyan sa Elbaf? Lalo na yung ginawa niyang pagpatay dito kay King Harald. So hindi ba alam ni Gaban yan? O baka sadyang nakatira lang dyan etong si Gaban, gusto niya lang mag-stay dyan sa Elbaf, tapos wala siyang pakialam na sa buhay ng mga higante dyan. Kung ano man yung mangyari sa kanila, sige bahala na sila dyan. Pero sa tingin ko medyo malabo yun, kasi nga etong si Gaban dyan nakatira yung pamilya niya, nandyan si Colon saka sila Replay. Ngayon kung masisira etong Elbaf at dyan na nga nakatira yung mga mahal niya sa buhay, ay sa tingin ko gagawa ng action dyan etong si Gaban. Saka isa pa, alam nga
nga ni Gaban kung nasaan yung susi para sa kadena nito ni Prince Loki. Nandun nga yun sa may treasure room. So ang tanong, paano nalaman ni Gaban na nasa may treasure room yung susi para nga dyan kay Prince Loki? Sino yung nagsabi sa kanya? So ayan yung ilang katanungan para dito kay Gaban. So grabe, parang inawin natin bigla pa itong si Gaban. Pero maliban pa nga rito ay na-hype na nga rin sa One Piece community natin itong Sanji Nation naman natin. Kasi nga dito sinasabi na parang wala nang pag-uusapan, parang lahat mag-a-agree na itong si Sanji na nga yung kasalukuyan na Gaban ngayon. So kung si Silvers Rayleigh ang nagre-represent sa kanya si Zoro, ngayon itong si Sanji naman ang nire-represent niya itong si Gaban naman. At saka isa pa ay parehas nga na itong dalawa na to may kinalaman sa love. So itong si Sanji alam natin na puro love-love din niya, puro puso-puso rin yan Tapos ngayon malalaman natin na itong si Gaban ang tawag sa kanya the Minister of Love. So hindi pa naman natin alam kung anong karakter o personality meron itong si Gaban. Pero dahil tinatawag nga siya na the Minister of Love, baka mamaya chick boy din niya, may pagka-lover boy din yan katulad nito ni Sanji. Pero maliban pa nga rito ay napansin rin yung sinabi nga ng mga higante na etong si Roger, si Rayleigh, saka nga itong si Gaban halos magkakasing lakas tong mga to. So kaya ngayon ay ikinukumpara yan dito na sa tatlo, kay Luffy, kay Zoro, saka kay Sanji. So dito sinasabi ng iba ay siguro sa panahon ngayon sa estado ng tatlo na to ay medyo kailangan pa magpalakas na ito ni Zoro sa hanga ni Sanji. Kasi diba, itong si Luffy talagang parang biglang lumakas kasi nga nakakuha niya na o naabot niya na yung kanyang Gear 5. So nagiging Sun God Nika na nga na siya. So di pa natin alam kung ganong kalakas itong si Sanji saka ito si Zoro. Pero yun nga, yung iba parang napapansin na kung ikukumpara itong tatlo doon sa grupo ni Gold Roger, ni Gaban saka ni Rayleigh ay parang kulang pa yung lakas ng tatlo na to. Pero kung ako lang naman ay hindi muna magko-conclude dyan na kulang pa yung lakas ng tatlo na to kumpara kala Gold Roger. At since na magkikita nga dyan, magtatagpo naman itong si Luffy saka si Gaban, hintayin ko na lang kung ano yung magiging verdict nito ni Gaban dyan sa lakas ni Luffy. Kung uubra na ba o pasado na ba itong lakas ni Luffy, o baka totoo o magkatotoo yung sinasabi ng iba na itatry ni Gaban itong si Luffy. But then ayan nga guys, ay pagkatapos nga nito is hanggang dito lang itong video natin na yan. So ayan, nagpaglobas naman na guys si full summary naman nito ni chapter 1139 ay pe-present ko na lang kagad sa inyo yan. At eto ay paki-follow naman guys pala si Facebook page natin sa second channel natin. So itutuloy ko lang itong si Hunter natin at sisimulan ko yan dun sa may paglalaban ni Hisoka saka ni Chrollo. Kasi itong si One Piece natin break siya so wala munang kasunod itong si One Piece natin pagkatapos nito ni chapter 1139. So kaya yan kung trip nyo na i-manga series si Hunter natin, ayan, paki-follow na lang guys si second channel natin saka si Facebook channel natin, ay page pala. So yung mga links niya nandiyan lang kay comment section sa aking description. So yun lang naman, so lagi mag-ingat at maraming salamat sa panonood dito kay One Piece natin. So God bless nyo lahat, kita-kits tayo ulit.